Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved uling preacher, Francis Ferre. Praise the Lord. Palakpakan po na natin ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po muna ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakilan mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihan pala ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, subos po kami malapay nagpapaabot ng aming dakilang pasasalamat sa iyong paglangis, paggabay sa bawat bahagi, yung banal na gawain malapay noon. Hallelujah. Sa iyong pagdaraos malapay noon, pagdiriwang na iyong kabutihan malapay Jesus. Hallelujah. Sa lugar na ito malapay noon for 23 years of your goodness, of your mercy and of your grace, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat malapay noon. Hallelujah. Sa bawat kaluluwa malapay noon, patuloy mong inililigtas at inilalapit sa lugar na ito malapay noon. Hallelujah. Lalo't higit po namin pinapasalamatan malapay noon ay yung matamis at banal na presensya. Minsan ang pang ibinubuhos malapay noon sa aming kalagitnaan, nagpapatunay ikaw ang Diyos na buhay, na amang sinasamba sa Espiritu at katotohanan malapay noon. Hallelujah. Sa pangungulit pala namin ang ginagalang Pastor Will Destrada Almeida, malapay noon bagong lahat. Sa iyong pag-aaral ng banal na salita, kami pimisana po kapatawaran sa lahat ng mapagkukulo namin sa iyo. Mga bagay na sambit, na isip, na gawa na hindi po naging kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Lubusan niyo pong patawarin ang bawat sa amin malapay noon. Maging ang iyong abang lingkod sa ganang akin, wala po akong magagawa. Ako po umaasa sa iyo malapay noon. Hallelujah. Ipaunawan niyo po ang iyong mensahe sa hapon ito malapay sa lahat ng mga kapatiran. Patuloy na buksan ang kanilang kaisipan, lalo sa lahat ng mga baguhan. Naririto malapay noon. Hallelujah. Sumaamin ka po sa hapon ito at aming sama-samang sinasaway lahat na mga hadlang sa aming kaligtaan, cast out in the name of Jesus, bind the power of darkness in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. And I give the highest praise, honor, glory, majesty, and thanksgiving to the King of Kings, to the Lord of Lords, the one true God that we serve in the name of our Lord and only Savior, there's Jesus Christ. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dapat ay hindi po tayo magsawa na pagpurihan, pasalamatan, palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil siya po ang dahilan kung bakit tayo ay naririto, mga minamahal, at nagdiriwang ng ika-23, mga minamahal, na kanyang kadalkilaan sa lugar na ito, sa bawat isa sa amin, sa bawat kaluluwa na kanyang inililigtas at inilalapit sa lugar na ito ng Antipolo. Amen. Praise the Lord. And we give double honor and respect to the man of God, our prophet of our God, our beloved pastor, Evangelist Will Delmeda, our dearest Papa. Praise the Lord. Hallelujah. And we always remember and cherish the blessed teachings po for our beloved pastor, Lina C. Almeida, our dearest Mama, maging sa buong sambayan po na ating ginagalang mga pastor, mula sa panganay hanggang sa akapu-apuhan, mga minamahal, praise the Lord, maging sa lahat po ng mga loved ones po na ating beloved friends, the Lord, nakapiling po natin sa hapong ito, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, maging sa lahat po ng mga manggagawa, ng mga katuwang ng ating ginagalang mga pastor upang pangasiwan ng Banal Iglesia. Sa lugar na ito, sa puna po ng ating beloved preacher, Brother Francis Ferre, praise the Lord, maging sa kanyang buong sambayanan, sa lahat po ng mga manggagawa, mga volunteer workers and preachers. Praise the Lord, hallelujah, sa lahat po ng mga manunugtog, mga awit, sa lahat po ng mga kapatiran, mga baguhan o datihan man, praise the Lord. At po palakpakan natin pinakamamahal pa yung Kristo. Happy church anniversary po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Alam po natin mga minamahal, maaaring tayo pagod na mga minamahal bilang sa ating pisikal na pangatawan. Subalit sabi nga mga minamahal, pagod man ang ating pisikal, subalit ang ating spiritual naman mga minamahal ay nag-uupapaw sa kasiyahan. Everybody shout, praise the Lord. At tayo nga po ay naririto sa pinakamahalagang bahagi ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos kung saan atin naman pong pakakainin ang ating spiritual na pamumuhay sa pamamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. At maging sa lahat po ng mga live stream, mga viewers po natin, kung meron man mga minamahal dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa na nakipag-isa po sa ating pagdiriwang sa hapon ito, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. Sa hapon ito, ating pong pag-aralan, mga minamahal, ang patungkol po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. As we celebrate 23 years of His goodness, praise the Lord, 23 years of His mercy, 23 years of His miracles, amen? Sa pangalan pa lamang ng banal na iglesyang ito, walang iba tayong tinatanghal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoon, na kanyang ipinahayag ang kanyang dakilang salita, mga minamahal, ang Diyos Ama na Espiritu, amen, ay nagkatawang tao upang tayo ay tubusin, mga minamahal, at ang kanyang ipinahayag, ang kanyang pangalan, at ang kanyang pangalan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang dahilan kung bakit tayo ay naririto,
kung bakit tayo ay pinagpapala, kung bakit tayo nagtatamo ng mga pagpapala, kung bakit tayo po ay nagiging mapagtagumpay sa bawat araw ng ating pamumuhay bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord! So ang pamagat po ng ating pag-aaral, Jesus, the rock of our salvation. Jesus, the rock of our salvation. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen? Siya ang bato ng ating kaligtasan, mga minamahal, matibay na pundasyon ng ating kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Napakahalaga po bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo bilang itinuring natin ang ating mga sarili bilang mga Kristiyano. Amen. Kapag tinabi po natin mga Kristiyano, mga minamahal, Christ-like. Amen. Sa ating pamumuhay, mga minamahal, ang dalangin natin ay maging katulad tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. We have to be Christ-like as Christians. Amen. Kaya bilang mga tunay na anak ng mahal na Panginoon, lalong-lalo na tayo na sa buong katotohanan, mga minamahal, na napabilang sa isang apostolic na katuruan, mga minamahal, at napabilang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, napakahalaga po na ating malaman o kilalanin ng malalim, sino nga ba ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo? Dahil habang patuloy po tayo nagtatagal, umabot man tayo ng 23 years, yung iba'y tumagal ng 25 years, 30 years, yung iba'y naligtas pa mula sa Central Church, mga minamahal. Maaari yung iba'y naligtas mula po sa dako ng Orduha, mga minamahal, o sa dako po ng Novaliches. Nagbibilang na ng taon, 40 years, 45 years, mga minamahal. At sa darating na taon, mga minamahal, yung iba'y maaaring magbibilang na ng 50 years sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At habang tayo daw ay tumatagal sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay kailangan din naman na laliman natin ang ating pagkilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Napakahalaga po na ating laliman, mga minamahal, ang ating pagkilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Because if we know our Lord God and Savior Jesus Christ deeply, mga minamahal, mahahayag sa atin ang kabanalan ng ating dakilang Diyos. At sa kapag patuloy po natin sinisikap na kilalanin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mas lalo po tayo napapalapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At habang patuloy po tayong nalalapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, mas lalo pa natin nakikilala ang kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? At dahil sa kabanalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na Kanyang ibinigay ang Kanyang sariling dugo, mga minamahal. Inialay ang Kanyang sariling dugo, mga minamahal, upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na tayo makalapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po yung parte, mga minamahal, na dapat nating alamin at lalo nating laliman, mga minamahal, upang sa gayon ay mas lalo pa nating mapaigting ang relasyon natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi nga, hindi po relihiyon ang makapagligtas po sa atin, mga minamahal, kundi ang ating pakipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po papasok ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ano yung pananampalataya na yan, mga minamahal? Sino ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Ang ating pinakamamahal na Panginoon, He is the rock. He is the foundation of our salvation. He is the foundation of our faith. Everybody shout, praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal, Matthew chapter 16, verse 18, which is ito po yung pinaka-mantra o pinaka-versikulo po ng banal na iglesyang ito nung itinatag ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord. Ito po yung napapaloob, mga minamahal, kung inyong mapapansin sa loob po ng logo ng banal na iglesyang ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ating pong basahin. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, ang versikulo ay 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. And I say unto thee, that thou art Peter. Kung ating papansinin, mga minamahal, bakit sinabi ito ng ating pinakamamahal na Panginoon kay Pedro? Ating pong alalahanin, mga minamahal, si Pedro ay isang disipulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Si Pedro po ay malapit sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakita na ang ating pinakamamahal na Panginoon na mula nang nakilala ni Apostol Pedro, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay handa niyang ipaglaban. Amen? Handa niyang suportahan ang Ebanghelyo, ang ipinapangalan na Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Na bagamat, mga minamahal, sinubok ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pananampalataya ni Pedro, nakailang beses, mga minamahal, na tinalikuran ni Apostol Pedro ang kanyang pananampalataya, subalit nakita ng malapay noon ang pag-ibig ni Apostol Pedro. Amen? At gaya ng sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen? Napaka mabigat po, mga minamahal, ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na kailangan din nating laliman.
Alamin ng malalim, mga minamahal, ano ang kahulugan ng sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Balikan po natin, mga minamahal, si Apostol Pedro, mga minamahal, disipulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nung sinabi, mga minamahal, upon this rock, mga minamahal, hindi po literal na bato, mga minamahal, pinapatukuyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bumaba ang ating pinakamamahal, ang Diyos, mga minamahal, Diyos Ama ay nagkatawang tao, mga minamahal. Bakit nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos Ama, mga minamahal? Dahil bilang Diyos Ama, siya ay Espiritu, ay wala pong hindi pwedeng magkaroon ng dugo na dadanak, mga minamahal. Amen? Dahil ang Espiritu ay walang dugo, mga minamahal, at tanging ang sakripisyo lamang, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ang makapagbigay ng pagkakataon upang tayo ay magkaroon ng pag-asa na makalapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nilalang, ang nilikha ng ating dakilang Diyos ay magkaroon ng pag-asa, mga minamahal, na makapasok sa kaharian ng ating dakilang Diyos na banal. Everybody shout praise the Lord. Dahil nga sa pagkakasala ni Adan at saka si Eva, mga minamahal, ay iniwalay na ng ating dakilang Diyos ang kanyang nilikha sa kanyang kabanalan. Dahil ang Diyos, Ama, mga minamahal, ay banal sa lahat ng mga banal. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Subalit sa kabila ng pagkakamali ng tao at pagkakasala ng tao, mga minamahal, na minana natin sa ating ama na si Adan at saka si Eva, mga minamahal, ama at ina, nagkaroon ng gumawa ng malapay noon ng plano upang tayo ay tubusin, mga minamahal. That's why the highest glory, the highest form of glory and honor ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay yung kanyang ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. That's the highest glory of our loving God. Everybody shout praise the Lord. Amen? Alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal, alam ng ating dakilang Diyos na walang ibang tutubos, walang ibang sakripisyo, kundi mismo ang may likha ng mundong ito, mga minamahal. Mismo siya na may likha ng sangkatauhang ito, mga minamahal, ang pwedeng maialay upang magkaroon ng pagkakataon na tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Everybody shout praise the Lord. At dahil Espiritu ang Diyos Ama, mga minamahal, kailangan niyang mag-manifest in the form of flesh. Kaya nga great is the mystery of godliness. Amen? God was manifested in the form of flesh. Amen? Justified. Amen? By the Spirit, mga minamahal. Amen? He was glorified. Pabalik, mga minamahal. Nung natapos na ring earthly mission ng ating pinakamamahal na Panginoon, He was glorified. Bumalik sa kanyang kaharian bilang Diyos Ama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Amen? Ganyan kadakilang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At uulitin natin, dahil Espiritu ang ating dakilang Diyos Ama, mga minamahal, kailangan niya magmanifesto in the form of flesh upang sa ganun magkaroon ng dugo na dadanak. At yung dugo na yun, mga minamahal, ang lilinis sa sangkatauhan. Everybody shout praise the Lord. Subalit yung paglilinis na yan, mga minamahal, ay para doon lamang sa mga sasampalataya at maniniwala sa nag-iisang Diyos na ikanyang ipinahayag ang kanyang salita, walang iba ang kanyang pangalan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout praise the Lord. Amen? This rock is our Lord God and Savior, Jesus Christ. And this church na sinasabi dito, mga minamahal, I will build my church. Upon this rock, mga minamahal, ang nagsasabi po nito ay ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang batong ito, mga minamahal, ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At sabi dito, I will build my church, aking itatayo ang aking iglesia, mga minamahal. Amen? Hindi po literal, mga minamahal, na iglesia, mga minamahal, na literal po na templo, mga minamahal, or building, mga minamahal. Amen? Nakatulad ng pag-interpret ng iba, mga minamahal, na dahil sinasabi nila, mga minamahal, that upon this rock I will build my church, or Church of Jesus Christ, mga minamahal, kanilang ipinangalan na ang kanilang iglesia ng Church of Jesus Christ. At sasabihin sila daw ang nasa katotohanan dahil ang kanilang pangalan ng iglesia o pangalan ng kanilang iglesia ay nasa Biblia, mga minamahal. Sabi nga, don't be deceived by the teachings, mga minamahal, or man-made doctrines. Mga gawa ng tao na mga doktrina, mga minamahal. Amen. Nung sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it, mga minamahal. Ang pinapatukuyan po ditong iglesia, mga minamahal. This is pertaining to the apostolic faith that we have received and believe. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung pananampalataya na itinuro sa atin na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, the gates of hell will not prevail against us. Everybody shout praise the Lord. Kaya ang banal na iglesyang ito, mga minamahal, this apostolic doctrine, mga minamahal. Bakit apostolic faith, mga minamahal? Balikan po natin kanino sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Isang apostol ng ating pinakamamahal na Panginoon, si Apostol Pedro. Amen? Ay, mga apostol na ito, mga minamahal, kanilang naunawaan, na ipahayag sa kanila ang kapahayagan, ang hiwaga
ng turo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang kapahayagan kung sino ang Diyos Ama, mga minamahal. Walang iba, ang Diyos Ama ay naisa at ang ating pinakamamahal na Jesucristo ay isa, mga minamahal. Kanilang naunawaan ito at yun ang kanilang itinuro, mga minamahal. Kaya yun ang tinatawag na apostolic teaching, mga minamahal. Apostolic doctrine, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. At yung pananampalatayang yun, mga minamahal, ang itinuro sa atin ng ating ginagalang malapastor, mga minamahal, sa balang iglesyang ito. Kaya yung naging pangako ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi lahat ng mga tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kanyang kaharian. Amen? Dahil marami din naman na magtuturo, mga minamahal, kanilang mabasahin ang banal na kasulatan from Genesis to Revelation, mga minamahal. Yung iba ay halos memoryado na nilang banal na kasulatan. Subalit, malinaw sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay makikilala or kikilalanin ng ating dakilang Diyos at papasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila lamang na sumusunod sa aking kalooban ang siyang makakapasok sa aking kaharian. Everybody shall praise the Lord! Kaya tayo, mga minamahal, na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ang may karapatan na makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang pananampalataya, mga minamahal, hindi natin pwedeng sabihing ipagtatrabaho natin o gagaw tayo ng mabuti para tayo ay maligtas. Hindi po, mga minamahal. Tayo ay gagawa ng mabuti, mga minamahal, bilang tanda na tayo ay anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit tayo ay niligtas dahil sa habag ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo o sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon because He is the rock and the church is our faith. Amen? Kapag meron daw tayong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi dito, the gates of hell. Amen? Sa Tagalog, mga ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipag-naig o magsipanaig laban sa Kanya. Laban sa ating pinakamamahal na Panginoon, laban sa ating pananampalataya. Kaya sabi na ating pinakamamahal na Panginoon, work out your own salvation with fear and trembling. Ano ibig sabihin ng workout, mga minamahal? Patuloy natin pagtibayin daw ang ating pananampalataya. Because salvation is always equivalent to our faith. Napakahalaga, mga minamahal, anuman at anuman ang mangyari, mga minamahal. May pagsubok man na darating sa ating buhay, mga minamahal. Susubukin man tayo sa lahat ng aspeto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manatili tayo sa ating pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. Dahil yung pananampalataya yan, siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Everybody shall praise the Lord. Yun yung sinasabing ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan na may takot at panginginig sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Huwag na huwag mawawala ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo ay tumatagal sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nung una, mga minamahal, ipaparanas ng ating dakilang Diyos na buhay at totoo ang Kanyang salita. Amen? Sinabi ng ating dakilang Diyos, siya ay Diyos na nagpapagaling. Ipaparanas sa atin ating dakilang Diyos ang Kanyang pagpapagaling. Because He is the God that healeth. Sabi ng banal na kasulatan, He is the God that blessed. Ipaparanas din naman sa atin ating pinakamamahal na Panginoon ang apaw-apaw na pagpapala. Hindi man sa pagpapalang financial, hindi man sa pagpapalang physical, hindi man sa pagpapalang material, mga minamahal. May pagpapalang spiritual na tinatawag. Iba't ibang aspeto ng pagpapala ang ipaparanas sa bawat sa atin dahil ipinangako yan ng mahal na Panginoon. Pero darating sa ating buhay habang tayo tumatagal at patuloy natin nakikilala ang kabanalan ng ating dakilang Diyos, patuloy ding ipapahayag na, o unti-unting ipapahayag ng ating pinakamamahal na Panginoon, sino nga ba ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran? At kapag nakikita ng ating dakilang Diyos na tayo ay lumalapit na sa Kanyang kabanalan, ipaparanas din naman, tayo ay susubukin daw ng ating dakilang Diyos. Susubukin ang ating pananampalataya. Kung noon una, mga minamahal, tayo ay sagana, mga minamahal, nag-uumapaw ang pagpapala, mga minamahal. Wala iba tayong nararamdaman, oh, buhay ang Diyos. Grabe yung pagpapala ang aking naranasan. Buhay ka nga Diyos, mahal na Panginoon, purihin ka. Pero darating daw ang panahon, habang lumalapit at lumalapit tayo sa presensya ng mahal na Panginoon, pahihintulutan ng mahal na Panginoon na tayo ay subukin din naman. Maaaring pahihintulutan ng ating dakilang Diyos na alisin ng lahat ng mga pagpapalang Kanyang ipinaranas sa atin, mga minamahal. Maaari, mga minamahal, tayo makakaramdam din naman, mga minamahal, na mga karamdaman sa ating mga pisikal na pangangatawan, mga minamahal. Lahat yan ay pahihintulutan daw ng ating dakilang Diyos. Bakit? Kagaya ng mga paglalakbay ng mga Israelita. Bagamat ipinangako ng ating dakilang Diyos ng kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako ay abutin lamang ng 40 araw o 40 days, mga minamahal. Pinahintulutan ng ating dakilang Diyos na abutin sila ng 40 years in the wilderness. Bakit? Bakit inalaw ng mahal na Panginoon?
Maliban sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, mga minamahal, pinahintulutan ng ating dakilang Diyos na pahabain ang kanilang paglilingkod, mga minamahal. Sabi na ba nakasulatan sa Deuteronomio, upang tignan at subukin daw o subukan ng ating pinakamamahal na Panginoon ano ang nilalaman ng mga puso ng mga Israelita. Everybody shout, praise the Lord! Habang papalapit at papalapit ang mga Israelita sa lupang pangako, mga minamahal, pabigat din at pabigat, mga minamahal, ang mga pagsubok na pinagdaraanan ng mga Israelita. Amen! Amen! Ganoon din po tayo, mga minamahal, habang papalapit at papalapit po tayo, mga minamahal, sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang patagal at patagal po tayo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo din naman ay susubukin ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! At minsan, mga minamahal, yung mga mabibigat na praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At minsan, mga minamahal, huwag po tayong magtaka, mga minamahal, na bakit yung mga mabibigat na mga pagsubok ay napupunta sa minsan mga matatagal na mga Kristiyano. Bakit? Because the greatest battle is given to the greatest warrior of our loving God. Kapag may mabigat daw tayo na mga pagsubok na pagdadaanan, ibig sabihin, mga minamahal, you are one of the greatest warriors of our loving God. Amen? Pahihintulutan ng mahal na Panginoon na ikaw subukin o dadanas na mabigat na pagsubok dahil nakikita lang ating pinakamamahal na Panginoon na ikaw ay isang matibay na sundalo ng ating dakilang Diyos at ikaw ay magiging mapagtagumpay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan ay ipinangako ng ating dakilang Diyos. Kaya hindi lahat, mga minamahal, nang nangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos, tumatawag sa ating dakilang Diyos, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila lamang na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. At ano ang tanda ng pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon? Katulad ng paglalakbay ng mga Israelita, mga minamahal. Ano yung tanda ng mga minamahal na sila ay mga pinili ng mga Israelita ng ating dakilang Diyos? Sila ay dumanas ng pagpapala din naman. Sila ay dumanas din naman ng mga himala. Amen? Signs, wonders, and miracles shall follow them that believe God. Amen? Marcos, mga minamahal, chapter 15. Amen? Yung mga senyales, mga manifestation na tunay, tayo ay tunay na mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay naganap sa banal na iglesyang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya walang duda, mga minamahal, ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunat pangangaral, pagtuturo at pananalangin ng ating ginagalang mga pastor, mga minamahal, ay nasa buong katotohanan. Bakit? Dahil nagmanifesto ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Ang banal na iglesyang ito, mga minamahal, paano natin masasabi na sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos? Bago po pagpalain ng banal na iglesyang ito, mga minamahal, bago po umabot ang JMCIM for 50 years next year, golden anniversary na banal na iglesyang ito, mga minamahal, ay hindi pagpapala kaagad ang naranasan ng banal na iglesyang ito. Saksi, mga minamahal, ang mga naunang mga Kristiyano, mga mananampalataya sa banal na iglesyang ito, kung ano ang pinagdaanan ng mga naunang mga Kristiyano, lalo tigit ang ating ginagalang ng mga pastor. Ating beloved stand pastor, mga minamahal, the beloved Almeida family, ang mga pagsubok, anong mga kahirapan ng kanilang pinagdaraanan bago ibuhos ng mahal na Panginoon ang kanilang mga pagpapala sa banal na iglesyang ito, mga minamahal. Saksi ang marami sa atin, mga minamahal, kung paano naghirap ang banal na iglesyang ito, mga minamahal. Hindi 1 taon, hindi 2 taon, hindi 5 taon, mga minamahal, hindi 10 taon, mga minamahal. Umabot yan ng 12 to 15 years na sinubok ang banal na iglesyang ito, mga minamahal. Bagamat itinuturo ng ating ginagalang mahal pastor na ang mahal na Panginoon ay nagpapala, mga minamahal, ang ating ginagalang mahal pastor ay meron lamang isang barong, meron lang isang pantalon, mga minamahal, meron isang sapatos ang ating ginagalang mahal pastor. Subalit sa kabila niyan, mga minamahal, hindi nila pinagdudahan na ang dakilang Diyos ay nagpapala. Hindi nila pinagdudahan na totoo ang kanilang pinapangaral, mga minamahal. Ating beloved stand pastor, mga minamahal, ilan lamang ang suot na damit, mga minamahal. Halos araw-araw, mga minamahal, sila ay nagbibigay ng mga flyers and tracts, mga minamahal. Ang ating ginagalang mga pastor, mga minamahal, ay nagkakandak ng mga Bible study, mga minamahal. Kung sino-sino, mga minamahal, ang pinapangaralan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sino madadatnan nating ginagalang mga pastor. Kung paano kikilos ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating ginagalang mga pastor. At makikita niya na kailangan maipahayag ang salita ng mahal na Panginoon sa grupong ito. Maging sa mga grupo ng mga nagbabasketball daw noon, mga minamahal, lalapit ang ating ginagalang mahal pastor. Ayon sa dikta ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Doon po nag-umpisa ang banal na iglesyang ito.
Sa pamamagitan ng mga flyers, pagbibigay ng mga flyers, ng leaflets, mga minamahal. Jesus loves you. Jesus saves. Jesus heals, mga minamahal. Simpleng sulat, mga minamahal, hindi po nahiya at ating ginagala, mahal pastor. Amen? Hanggang sa dumaan sa persecution ng ating ginagala, mahal pastor. Bakit, mga minamahal? Dahil sinasabi, akala ko ba, Pastor Almeda, dahil hindi pa sila Kristiyano, mga minamahal, hindi po sila kapanampalataya po natin. Akala ba namin ang Diyos mo ay nagpapala? Bakit humingi ka pa ng mga buto-buto sa palengke upang mabuhay lamang ang iyong mga masabuhay? Dahil ang ating ginagawa, mahal pastor, dahil trial nga ang banal na iglesyang ito, mga minamahal. Amen? Para mabuhay, dahil laging fasting, para magkaroon ng sustansya ang kanilang mga beloved children, mga minamahal, ay hingi po yan ng mga buto-buto sa palengke. At yun po yung paulit-ulit na gawing sabaw, maging breaking, mga minamahal. Ganyan po ang pagsusumikap. Ang pagsubok na pinagdaanan ng banal na iglesyang ito, mga minamahal. Hindi po basta-basta. Amen? Ipinangako ng ating dakilang Diyos na siya ay mapaghimala, mga minamahal. Pinahintulutan ng ating dakilang Diyos na ilan sa pamilya na ating ginagalang mga pastor ay kunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na yan, hindi tinalakuran ng ating ginagalang mga pastor, ng ating beloved stand pastor, ang kanilang pagmamahal at pag-ibig sa ebanghelyo na kanilang natanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung klase ng pananampalataya, mga minamahal, na meron ng ating ginagalang mga pastor. Kanilang pinanindigan, mga minamahal, ang kanilang pananampalataya at kanilang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganoon na lamang ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Nasiyahan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na iglesyang ito sa pamamagitan ng ating beloved parents in the Lord. Ibinuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang apaw-apaw na pagpapala hindi lamang sa banal na iglesia, sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga kaluluwa na patuloy na nililigtas ng mahal na Panginoon, na patuloy na ilalapit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-manifest ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Kaya bawat mananampalataya sa banal na iglesia ito ay merong patotoo na pwedeng maihayag. Bakit, mga minamahal? Dahil tayo ay mga tunay na mga anak, piniling banal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kaya kung lahat ay tatawagin magpapatotoo, mga minamahal, kulang ang 2 araw upang ating i-celebrate ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lugar na ito. Amen? Dahil lahat tayo ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo ay naging mapagtagumpay sa ating paglalakbay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Kung may mga ilan pa sa atin mga patuloy na dumaraan sa pagsubok, mga minamahal, alalahanin niyo ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. The gates of hell shall not prevail against our faith. Everybody shout, praise the Lord! Kung sinabi yan ng mahal na Panginoon, kanyang tutuparin. Because He is the same God yesterday, today, and forever. Ang kanyang salita, ang kanyang pangako ay mananatili, mga minamahal. Kung kanyang ginawa ang pangahimalang yan, ang mga pangako yan sa mga Israelita, mga minamahal, He is the same God that Shadrach, Meshach, and Abednego served. He is the same God na pinaglingkuran ni Amang Abraham, mga minamahal. He is the same God na pinaglingkuran ni Amang Jacob, mga minamahal. He is the same God na pinaglingkuran ni Moses, mga minamahal, ng mga apostoles. He is the same God that our beloved pastor served. And that God is our loving God and Savior. There's Jesus Christ. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Basahin po natin, mga minamahal, Matthew chapter 7, verse 21 up to 27. Isunod po natin John chapter 14, verse 23. Kaya sa Tagalog na laban po. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 21 hanggang 27. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Right. At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katapalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Right, amen. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang
na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon ay nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dito sa talatang ito, mga minamahal, malinaw. Mga minamahal, dahil marami din naman ang mga ngaral. Marami din naman ang sasaliksik ng salita ng ating dakilang Diyos at pilit nilang ipapangaral. At idedeklarang sila din naman ay nasa katotohanan, mga minamahal. Subalit anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? In that day, many will say, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Maraming magsasabing sila rin naman ay mga propeta. Sila rin naman ay mga ibanghelista o mga guro, mga minamahal na nagtuturo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami din naman magsisilabasan na sila ay nagpapalayas ng mga anumang gawa ng kaaway, mga minamahal. Gagawa mga minamahal ng mga kamanghamanghang gawa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Subalit anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Darating ang araw, sasabihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, depart from me, ye that work iniquity. Ibig sabihin, mga minamahal, sila, mga minamahal, sa kabila ng kanilang pagtuturo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay hindi nila isinasapamuhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nila sinusunod ang tunay na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya basahin po natin dito, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, sabi ng mahal na Panginoon, and do with them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. At balikan po natin, mga minamahal, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, thou art Peter, upon this rock I will build my church. Amen? Balikan po natin, mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, sila daw na mga matibay, mga minamahal, dumirinig sa mga salita at ginaganap ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon ay matutulad sa taong, mga matatalino. Kaya tayo, mga minamahal na mananampalataya, mga minamahal na gumaganap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon ay tinuring na mga matatalino. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bakit daw, mga minamahal? Dahil tayo ay itinayo o itinayo natin ang ating bahay o ang ating pananampalataya sa ibabaw ng bato at walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat ng bagay ay ating iniaasa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sandali, mga minamahal, patuloy nating inuuna. Patuloy natin na pinapakinggan, nagiging sensitibo tayo, mga minamahal, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bakit, mga minamahal? Because He is our firm foundation. Siya ang ating bato, mga minamahal. Sa lahat ng ating hakbangin, laging inuuna natin kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Yan daw ang mga tunay ng mga Kristiyano. Dahil sila lamang, mga minamahal, na sumusunod sa kalooban at lagi inuuna ang ating pinakamamahal na Panginoon ay matutulad sa mga matatalino na nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Basahin po natin John chapter 14, verse 23. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, kapitulo 14, ang bersikulo ay 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Right, amen. At siya'y iibigin ng aking Ama. At kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Palakpakan Amen. po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Huwag po tayo malilito dito, mga minamahal. Hindi po kasi sinabi po dito ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo that He will, sabi dito, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Sasabihin na naman, mga minamahal ng ibang mga mangangaral na naniniwala sa tatlong persona o katauhan, pagkatao ng ating dakilang Diyos. Malinaw. Sinabi ng mahal na Panginoon Kristo mismo, kami ng aming Ama. Ibig sabihin, merong Ama, merong iba si Yesu Kristo. Dahil si Yesu Kristo, tao lamang. Ibang Ama siya, Espiritu, mga minamahal. Huwag po tayo malito dito, mga minamahal. Sinasabi ito ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya po ay nagpapahayag, He is still on the earthly ministry. Everybody shall praise the Lord. Amen? Amen. Kaya meron sa talata, mga minamahal, bagamat siya ay Diyos, ay hindi niya ipinantay. Bakit, mga minamahal? Dahil walang papantay sa pagka-Diyos ng ating pinakamamahal, sa ating pagka-Diyos ng Diyos Ama. Dahil sa Espiritu, mga minamahal, in a spirit form, He is the most holy God. Amen? At kahit na nagmanifesto, mga minamahal, the God of God, our loving God, mga minamahal, kahit na nagmanifesto, mga minamahal, sa panahon na yon, mga minamahal, na nagsasalita ang ating pinakamamahal, ay hindi niya pwedeng ipahayag muna ang kanyang pagka-Diyos sa panahon na yun, mga minamahal. Bakit? Dahil hindi, maaga pa. Hindi pa napapanahon na maipahayag, mga minamahal. Dahil alam ng ating pinakamamahal na Jesus
kung sino yung mga tagapakinig sa panahon na yon. At sino nga ba yung mga mostly na audience ng ating pinakamamahal na Panginoon during the earthly ministry of our loving God? The Jews. Amen. Mga Hebreo, mga minamahal. The Jews na walang ibang pinapaniwalaan kundi may nag-iisang Diyos. Amen. There is only but one God. Amen. Na buong puso nilang pinaniwalaan, mga minamahal, by heart and by law na lang sinunod yan, mga minamahal. Kaya kung ipapahayag kagad ng ating dakilang Diyos na siya ay Ama, mga minamahal, sasabihin kagad na blasphemous ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Because our loving God ay matalino, mga minamahal. Matanis sa lahat ng matalino, mga minamahal. At hindi ba pwedeng ma-fulfill? Hindi pa napapanahon na ma-fulfill, mga minamahal, ang kanyang plano na pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Amen? Nagiging mahiwaga ang mga kataga ng ating pinakamamahal na Panginoon. There's Jesus still recognize the authority of the Father as the holy God in the spirit form. Amen? Everybody shall praise the Lord. Kaya may merong paghihiwalay, mga minamahal, sa kontekstong ito, mga minamahal. Amen? Pero sabi dito, mga minamahal, ating alamin, anong sabi dito? Sila, mga minamahal, if a man love me, he will keep my words. Kung tayo daw, mga minamahal, ay mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ay hindi tayo mananatiling naniniwala lamang. Everybody shall praise the Lord. Hindi pwede, mga minamahal, na aabot na tayo ng 10 years, 15 years, 23 years, mga minamahal, na yung ating pananampalataya ay nanatili sa level 1. Nanatili tayo sa pagkilala lamang na, Amen, kilala ko ang malapay ng siyang tagapagligtas. Naniniwala ako sa doktrina, nag-iisang Diyos lamang, ang Diyos Ama at ang Anak, nag-iisa lamang. Naniniwala ako. Pero sabi ng ating pinakamamalapay noon, huwag daw tayo na manatili na naniniwala lamang sa ating pinakamamalapay noon. Dahil kung tunay nating mahal at iniibig ang ating pinakamamalapay noon, He will keep my words. Palapakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Kanyang tutuparin ang aking mga salita. Everybody shall praise the Lord. At kung minsan, mga minamahal, ang bawat salita ng ating pinakamamalapay noon ay napakabigat. Amen. Amen. Dahil sa bigat ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, maraming mga tagapakinig ng mga panahong iyon ang nahihiwagaan. Sino nga ba ang nagsasabing Mesayang ito? Bakit ganoon na lamang ang pangungusap ng Mesayang ito? Kaya maraming mga Pariseo noong unang mga panahon na iyon, mga minamahal, nagtataka. Kung siya ay Mesaya at hindi siya Diyos, paano niya nasasabi ang mga katagang ito? Walang ibang makapagsasabi na siya ay nagpapatawag, kundi ang Diyos lamang. Pero yun, ang mga katagang yun, mga minamahal, habang papalapit ng papalapit. Amen? Ang pagkabayubay ng ating pinakamamahal na Jesus, unti-unti niya nang ipinapahayag kung sino ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil walang ibang nagpapatawad, kundi Diyos Ama lamang, mga minamahal. Subalit ang mahal na Panginoon, siya ay nagpatawad. Ibig sabihin, siya at ang Ama ay iisa. Everybody shall praise the Lord. Amen? Maraming nahiwagaan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ipinangaral ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na ibigin nyo ang mga tao na hindi kayo iniibig at doon lamang kayo magkakaroon ng reward. Ay napakahirap sa mga Pariseo yan. Amen? Amen. Dahil sila na by the book, by the law, mga minamahal, if a man sin it, mga minamahal, by the book, by the law, they have to be cursed and they have to be punished according to the law. Pero ang ipinangaral ng ating dakilang Diyos, He is a Savior. It is full of grace and love. Amen? Kaya sila lamang, mga minamahal, nasusunod. Sabi ng banal na kasulatan sa salita, they that keep my words and my Father will love him and we will come unto him and make our abode with him. Ibig sabihin, manananahan daw ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa loob ng ating mga puso. Everybody shall praise the Lord. Amen? Amen? Kaya pag may mga umaaway sa atin, mga minamahal, o kay may mga hindi po maayos ang pakikitungo sa ating mga minamahal, anong sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon? Love your enemy or love thy enemy as you love thyself. Amen? Amen. Mahirap po yan, mga minamahal, bilang tao. Totoo po yan, dahil tayo tao, mga minamahal. Subalit kung nananahan sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at kung ating dinideklara, mga minamahal, na tayo ay mga tunay na umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, if you love me, then they have to keep my words. Everybody shall praise the Lord. Andyan ang ating pagpapatawad, andyan ang ating pag-ibig. Amen? Ating babasahin yan sa itlang mga talata, ating mababasa sa mga susunod nating mga pag-aaral, mga minamahal. Basahin po muna natin, mga minamahal, John chapter 15, verse 16. Habang kinikilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ating makikita na gaano tayo kapalad. Amen? Sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Paumanhin po, medyo mahaba po ang ating pag-aaral. Subalit dahil kagandahan ay nasa loob po tayo ng Iglesia ng Malapay noon, ay wala po magpapaalis sa atin. Amen? Hindi mag-extend yung ating bayad, mga minamahal, dahil tayo nasa ating chapel mismo, mga minamahal. Amen. Pero alam ko po, mga minamahal, na tayo mga gutom na, mga minamahal, sisikapin po natin na matapos po kaagad ang ating pag-aaral. Praise the Lord. Ipagpaumanhin po, mga minamahal, kung ating pong isa-isahin ang bawat kontekstong ating babasahin. Praise the Lord. Basahin po natin, praise God. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 15, ang talata po 16. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama ay sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Habang ating kinikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mas lalo natin nakikita yung kahiwagaan ng kanyang pag-ibig. Amen? Amen? Kailangan natin ma-realize, mga minamahal, na hindi sagan ng atin, hindi sagan ng ating pagsisikap, na tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil malinaw sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, it is God that has chosen us and ordained us to bring forth fruit, and that our fruit should remain. Amen? Kaya walang, ni isa ay pwedeng magmalaki ni isa sa atin ay pwedeng magmalaki na, ay nagtagal ako sa paglilingkod, umabot nga ako, nagsikap nga ako 23 years. Amen? Wala daw ni isang pwedeng magmalaki, mga minamahal, dahil sa ganang atin, mga minamahal, wala po tayong magagawa. Kung tayo ay nananatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, tayo ay pinili ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen? Amen. Kung nagmamanifesto ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin tayo ay piniling banal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung ating napagtatagumpay ng bawat pagsubok, ibig sabihin tayo ay piniling anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. For God has chosen us and ordained us to bring forth fruit, and that our fruit should remain. Ang ating mga bunga, mga minamahal, ay manatili nawa. Hindi pwede na habang tayo ay tumatagal, mga minamahal, nahuhulog yung mga bunga. Hindi pwede, mga minamahal. Doon papasok yung work out your salvation with fear and trembling, mga minamahal. Because God has ordained us to bring forth and that our fruit should remain, mga minamahal. We have to work it out na manatili yung mga bunga, mga minamahal, ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Amen? Huwag natin pahintulutan, mga minamahal, ng mga prutas na yan. Ang bunga na yan ay gawin ng kaaway, mga minamahal. Na dahil lamang sa paghirap, o mga minamahal, o mga pagsubok natin na pagdadaanan, mga minamahal, ay mahuhulog na yung mga bunga. Ano yung mga bunga na yun? Mamina, what is that fruit of the Holy Spirit na sinasabi dito? Galatians chapter 5, love, joy, peace, patience, meekness, kindness, goodness, faith, temperance, self-control. Against such there is no law. Yun yung mga bunga na ating panghahawakan daw, mga minamahal, na wag nawang maalis, mga minamahal. Nais ng malapay noon na manatili ang mga prutas na ito, ang mga bunga na ito. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil yun ang tanda na tayo ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Kaya huwag tayo magtaka, mga minamahal, kung minsan, bakit paulit-ulit yung isang pagsubok na tayo susubukan sa ating patience, o kaya tayo susubukan, mga minamahal, sa isang aspeto, ibig sabihin, hindi pa natin nakukuha yung fruit na yan. Kailangan natin malagpasan yan, kailangan natin ma-overcome para makuha natin yung prutas na yan at manatili yung prutas na yan sa atin, mga minamahal. Amen? Kaya pahintulutan ng malapay na ikaw susubukin dyan sa aspetong yan. Amen? At kung nalagpasan mo na, at naramdaman mo na sa puso na mayroon ka ng espiritu ng pagpapakumbaba, meron ka ng espiritu ng katuwaan, ng kasiyahan, mga minamahal, ibibigay na ng ating pinakamamalapan yung prutas na yan. At yan daw ay iyong pahalagahan. Everybody shout praise the Lord. Amen? Paano susubukan ng ating pinakamamalapay ng ating pananampalataya, mga minamahal? Amen? Minsan, susubukin tayo, magkakaroon tayo ng mga karamdaman upang ating ipag-workout. Ipagtrabaho ang ating pananampalataya at patutunayan natin na ang Diyos ay naghihimala. Amen? At kung nalagpasan natin yan, mga minamahal, ipagkakaloob ng malapay noon ang bunga ng pananampalataya. At madadagdagan pa yan ang madadagdagan, mga minamahal, habang papalapit at papalapit tayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa bawat pagsubok na ating nalalagpasan, mga minamahal, ay may panibagong bunga o may panibagong prutas. Amen? Kaya pag may pagsubok, oh, thank you Lord, thank you so much Jesus, hallelujah. Alam ko maraming prutas ang magiging bunga nito. Amen? Kaya kailangan maging handa tayo na saluin ang prutas na to, mga minamahal. Dahil magiging mapagtagumpay tayo.
Amen? Kaya yung sinasabi na blessed hope. Lagi ang mga Kristiyano may pag-asa. Lagi may pag-asa sa kabila ng kapighatian, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng kawalan, sa kabila ng kamatayan, mga minamahal, ay lagi may pag-asa. Everybody shout, praise the Lord! Hindi nawawala ng mga tunay na anak na malapay ng pag-asa. Hindi daw tayo katulad, mga minamahal, ng ibang mga mananampalataya na tumatawag din naman sa Diyos, mga minamahal, sa pagdating ng pagsubok, mga minamahal, tatanungin nila kaagad, akala ko ba'y buhay ang Diyos? Akala ko ba'y ganito ang Diyos? Akala ko ba'y ng malapay noon, ikaw ay nagpapala? Bakit? Puro na lang bakit, mga minamahal. Pero minsan, mga minamahal, bilang tao, inaalaw din naman ng malapay noon na tayo ay magtanong. Amen? Para patunayan ng malapay noon that He is the God that answereth question. Amen? Amen? Huwag mo lang i-question, mga minamahal, yung authority and kapangyarihan. Ang sinasabi ko po dito, mga minamahal, bakit malapay noon? Bakit napagdaanan ko ang mga pagsubok na to? Bakit umabot kami sa puntong paglilingkod na bakit ganito yung pinagdaanan namin? Magtanong lang tayo, mga minamahal. Tanungin natin ang malapay noon sa kapagitian meron tayo, mga minamahal. Amen? Pero huwag natin tanungin, huwag tayo magtanong ng kapangyarihan kung sino ang malapay noon. Yung authority na malapay noon, yun ang hindi natin pwedeng tanungin because He is the God, a supreme God that created the heavens and the earth. Amen? Magtanong tayo, bakit natin pinagdalawang? Bakit ganito, mga minamahal? Paano natin palalagpasan? Paano ganito, mga minamahal? Tanungin natin ang malapay noon. Yun ang nais ng malapay ng Kristo. Kaya marami mga patotoo, mga naligtas ng ating pinakamamalapay noon. Nung sila ay wala pa sa palaliglesyang ito, mga minamahal, at nagkaroon sila ng mga matitinding pagsubok. Nagkaroon sila ng mga matinding mga problema, yung iba nagkaroon ng matitinding karamdaman, nagkaroon ng mga cancer. Amen? Nagtumangi sila sa Diyos, mga minamahal. Dahil hindi pa nila nakikilalang malapay noon sa baliglesyang ito, ang tawa pa nila, Diyos ko! O kaya'y Panginoon! Nasaan ka? Totoo ka nga ba? Nung sila ay nagtanong, mga minamahal, binuksan ng malapay noon yung kasagutan sa kanila. Amen? Nung sila ay nagtanong mula sa kanilang mga puso, mga minamahal, in desperate need, mga minamahal, sila ay nagtanong, mga minamahal, Diyos ko, totoo ka nga ba? Nasaan ka? Nais kita mahanap, nais kitang mapaglingkuran, saan ka nga ba? When they asked the Lord, mga minamahal, the Lord saw their heart and the Lord answered them, the Lord saved them. Amen? Yun yung katanungan na pwede natin tanungin sa malapay noon. Kung may mga pinagdadaanan tayo, tanungin natin ang malapay noon. Bakit pinahintulutan ng malapay noon ang pagdaanan natin ng ganito mga bagay? Unti-unti natin makikita ang kasagutan ng ating pinakamamalapay noon. Iba't ibang kapamaraanan ng malapay kung paano tayo sasagutin. Maaring sasagutin tayo sa loob ng iglesia, maaring sasagutin tayo sa labas ng iglesia, mga minamahal. Maaring kasagutan ng malapay noon sa pamamagitan ng mga tao na gagamitin ng ating dakilang Diyos upang ating maunawaan ang bawat tinatahak nating landasin sa ating pinakamamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Kung minsan, mga minamahal, pagpikit mo lamang, pagbasa mo pa lang sa salita ng ating pinakamalapay, unang-una, sasagot ang malapay noon sa pamamagitan ng kanyang salita. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Minsan sasagot ang ating pinakamamalapay noon sa pamamagitan ng kanyang matamis na presensya. Bagamat walang malino na kasagutan, kapag nadama na ng isang Kristiyano, maminamahal, ang presensya ng malapay noon, sapat na ang lahat, napapawi na ang lahat, maminamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ganyan kabuti ang malapay noon, ating pinaglilingkuran. Yan ang kaibahan natin, mga minamahal, na sa banal na tunay na iglesia ng ating pinakamamalapay noon. Meron tayong Diyos na tinatawagan, mga minamahal. Meron tayong Diyos na iiyakan sa kabila ng mga pagsubok natin, pagdadaanan, mga minamahal. Bakit? Dahil siya ang pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa malapay noon. Tayo ang pinili ng ating pinakamamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya gagawin lahat ng ating pinakamamalapay noon ang kanyang makakaya upang tayo, mga minamahal, ay tatapusin. It is the Lord that started, it will be the Lord that will finish us. Kung tayo ay pinili tunay ng ating pinakamamalapay noon, mapapalayo kayo ka man, mga minamahal. Marami kang consequence dahil lumalayo ka. Pilit mong nilalayo ang sarili mo sa paglilingkod. You will be facing a lot of consequences. You will be facing a lot of struggles, mga minamahal. That's your choice. But it is because the Lord started you, He will finish you. Gagawa ang malapay noon upang ikaw ay balik sa presensya ng malapay noon. Magiging masakit, mga minamahal, dahil ikaw gumawa. Pinili mo yung daanan na yung tatahakin mo, mga minamahal. Marami kang consequence. Masasaktan ka, mga minamahal. Dadaan ka namang pagdurusa, mga minamahal. Pero, sabi na ba ng kasulatan, it is the Lord that it started, it will be the Lord that will finish us. Yun ang kagandahan ng tayo ay nasa tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. May assurance tayo na tayo din naman ay tatapusin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
pero sabi ng ating beloved friends in the Lord, we have to be wise Christian. Huwag nating abusuhan ng grace ng mahal na Panginoon. Hindi porket sinasabi mga minamahal ang mahal na Panginoon ay mapagpatawad, maibigan, punong-puno ng habag mga minamahal, ay magpapabanjing-banjing tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ay, di bali. Ay, pinangaral naman pasabi pala ng balang kasulatan. Ay, mapagpatawad ang mahal na Panginoon. Paulit-ulit na nagpapatawad ng mahal na Panginoon, siguro pwede pa ako magpahinga. No, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, sabi ng Apostol Pablo, mga minamahal, don't be hypocrite. Hindi pag sabihin na inaihahayag ang kabaakan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi dahil ipinapangaral nila yung grace ng mahal na Panginoon, ay aabusuhin na natin ang habag ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil merong paalala ang mahal na Panginoon. He is the God that rewarded, but at the same time, merong wrath ang mahal na Panginoon. Amen? Behold, the goodness and the severity of God. Bagamat siya ay nagpapatawad, mga minamahal, may kabutihan sa mga sumusunod, sa mga tumataliban sa salita ng mahal na Panginoon. But there is severity. There is severity, ibig sabihin may paalala, may mga consequence kung tayo ay pilit na nilalayo natin ang ating sarili sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, we have to work out our salvation with fear and trembling, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Kailangan natin pagsumikapan na sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi natin maranasan yung severity. Amen? Bagkos mga minamahal, ang ating maranasan yung laging goodness ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Pero kung gusto mong maranasan yung severity of God, mga minamahal, you have the choice. The Lord has given us the freedom to choose which path to take, mga minamahal. Ang banal na iglesyang ito ang ating ginagalang mga pastor, sampu na mga manggagawa, mga mangangaral sa banal na iglesyang ito. Hindi po nagkukulang na tayo turuan at ipangaral ang pangangaral ng salita natin pinakamamahal na Panginoon na ating natutunan sa ating beloved friends in the Lord. Ang banal na iglesyang ito ay hindi tumitigil sa pagdidisiplina sa bawat Kristiyano, mga minamahal. Nasa sa atin, mga minamahal, kung ating susundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. There is goodness if we follow the will of the Lord. But there is severity kapag tayo ay hindi tatalima sa kalooban ng mahal na Panginoon. But the promise of the Lord, He will finish us. Everybody shout, praise the Lord. Huwag lang nawang umabot sa pagkakataon o sa punto, mga minamahal, na doon pa lamang sa huling hantungan na tayo ay manunumbalik. O kapag umabot na tayo, mga minamahal, sa unwanted death, mga minamahal, o yung tayo ay umabot na sa punto na patapos na yung ating buhay. Amen? Dahil ang bawat buhay natin, mga minamahal, yan ay numbered by our loving God. Kaya yun ang sinasabi natin, beloved pastor, na huwag tayong patumpik-tumpik sa ating paglilingkod. Huwag tayong pabanjing-banjing, mga minamahal. Huwag nating abusuin ng grasya ng mahal na Panginoon. Dahil paano kung tayo ay nalamig, mga minamahal, pinili natin na lumayo muna sa paglilingkod, mga minamahal, sa pag-uunawa o pag-aakala ng Diyos ay mahabagin, nagpapatawad, mga minamahal. Paano kung umabot tayo sa punto, mga minamahal, na oras na para tayo kunin ang ating pinakamamahal na Panginoon? How will the Lord finish us? Amen? Ang sabi ng bako salita, pag umabot tayo sa ganung punto, mga minamahal, ang susunod dyan, judgment. Yun yung nakakatakot, mga minamahal. Kaya huwag nating abusuhin, mga minamahal, ang habag ng ating nakilang Diyos. Amen? Patuloy tayong sumunod sa kalooban ng malapin upang sa galon ay goodness and goodness and goodness ang mararanasan natin. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya kung minsan, mga minamahal ang tao, kaya sabi natin ginagawa ng mga pastor, kung nakilala mo ng katotohanan, mga minamahal, at ikaw ay tatalikod, magpa-check up daw tayo. Sa psychiatrist, mga minamahal. Totoo po yun. Bakit, mga minamahal? Naunawaan mo na. Scientifically, mga minamahal, may ebidensya. Theoretically, scientifically, mga minamahal, naranasan mo, nakita mo, ipinahayag na natin nakilang Diyos sa iyong mga mata kung gaano katotoo ang salita ng mahal na Panginoon sa baling iglesyang ito. Tapos tatalikod ka pa. Puro kabutihan ang ipinangako at nakita mo, mga minamahal. May pagsubok man, pinagtagumpay ka ng mahal na Panginoon. Tapos tatalikod ka. Totoo po ang sinabi natin ginagawa ng mahal pastor. Kailangan na natin magpa-check up. Dahil bakit natin pipiling tumalikod sa paglilingkod, mga minamahal, kung nakikita natin yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Everybody shall praise the Lord. Dahil kung nakikita natin at nararamdaman natin at napapalipit tayo sa kabanalan ng mahal na Panginoon, tayo po yung mahiya. Amen? Where grace abound, sin abounds. Hindi po ibig sabihin, mga minamahal, ay, okay lang pala, lakihan ko yung kasalanan ko, palumaki yung habag ng mahal na Panginoon. Hindi po yung ganun yung konteksto ng salita ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, where sin abounds, where grace abounds, sin abounds. Ibig sabihin, the more na
na ipapahayag natin, nararamdaman natin yung habag, yung kapatawaran ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung dakilang pag-ibig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, the more na namamagnify daw yung mga pagkakamali natin, the more na namamagnify yung mga kasalanan natin, at mahihiyat tayo, mga minamahal, sa harapan ng mahal na Panginoon. Wala tayong ibang gagawin, mga minamahal, dahil namamagnify yung grabe yung pag-ibig ng mahal na Panginoon, lagi nating iisipin, mahal na Panginoon, sino ko upang piliin mo? Mahal na Panginoon, sino ko upang pagpalain mo? Mahal na Panginoon, sino po ako upang magkaroon ng ganitong pagpapala, ng ganitong bahay, ng ganitong sasakyan, makasalanan ako, ganito yung naging buhay ko. Habang patuloy natin iniisip ang pagkakabali natin, mga minamahal, at kino-compare natin sa biyaya at habag ng mahal na Panginoon, lumalaki daw yung mga kasalanan natin. Lalo tayong nanliliit sa harapan ng mahal na Panginoon. Mas lalo din tayo, mga minamahal, na nahahumble sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya lagi daw natin isipin, lagi natin, mga minamagnify, sino tayo? Naging makasalanan tayo, wala ni isa sa atin na may karapatan makapasok sa kaharian ng mahal na Panginoon. Subalit dahil sa pag-ibig sa atin ng mahal na Panginoon, pinili tayo. Sabi na kasulatan natin nabasa, it is God that has chosen us. Sino tayo pang piliin ng Diyos na banal? Hari ng mga hari. The God that created the universe, mga minamahal. He chose us and He chose to live inside our heart. Sino tayo, mga minamahal? Yun yung sinasabi, mama, the more that His grace abounds, the more naisipin natin ang kabutihan, ang habag ng mahal na Panginoon, the more na mahihiyat tayo, mga minamahal. Unti-unti natin makikita yung mga pagkakamali natin sa mahal na Panginoon, the more na nahahumble tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Talumpo tayo, mga minamahal. Kaya napakahalaga sa lahat ng mga bisita. Amen? Walang ibang kaligtasan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami ang nagsasabi, mga minamahal, yes, we believe in God. But we don't believe in Jesus. Oh, yes, we believe in the Creator. Yes, there is a Creator. There is one God. But sorry, we don't believe that Jesus is God. Hindi po pwede, mga minamahal. Walang kaligtasan sa mga iyon, mga minamahal. Kahit na malaki ang bilang nila, mga minamahal, sila din naman ay naniniwala na nag-iisang Diyos, mga minamahal. Amen. Subalit, mali ang kanilang pagkakilala sa ating dakilang Diyos. Ang pagkakilala nila sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, hindi lang na nakikita ang kapahayagan kung sino yung nag-iisang Diyos na yan. Nanatili sila, mga minamahal, sa nag-iisang Diyos, mga minamahal, subalit hindi sila naniniwala sa sino ang Messiah. At ano ang Messiah, at ano, mga minamahal, ang role ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang Messiah. Hindi lang na nakita, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon na Messiah, siya din naman ay Diyos Ama. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya ang sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, basahin po natin, Acts chapter 4, verse 12. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 4, ang bersikulo ay 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po masasaktan ang ating mga kababayan, mga minamahal. Diba? Kung iisipin po natin, ganoon ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Kung pinili pala ako ng malapay noon at hindi ako ang pumili sa ating dakilang Diyos, ay grabe palang kahabag sa akin ng malapay noon. Nananatili pa ako sa banal na gawain ito ng ating pinakamamalapay Jesus. Amen? Mas lalo mong iibigin. Mas lalo mong paigtingin ang paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Basahin po natin, mga minamahal. Kaya huwag po tayong magpapaniwala sa ibang mga katuruan, mga minamahal, na hindi naniniwala o naniniwala ang Diyos o ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay tao lamang. Amen? Totoo. Nagkaroon ng kapahayagan ng ating Diyos Ama, mga minamahal. Dahil uulitin ko, wala pong dugo na dadanak if the Lord gave it His life in the form of Spirit. Kailangan mayroong flesh upang sa ganun magkaroon ng dugong dadanak, mga minamahal. That's why He has to manifest in Himself in the form of flesh, mga minamahal. Subalit hindi naunawaan yon ng mga maraming tao, na maraming mga nangangaral, mga minamahal, na maraming mga nag-aral ng teolohiya. Amen? Gumawa sila ng mga terminolohiya upang maunawaan yung kanilang nababasa na merong sinabi sa talatang itong may Diyos Ama. Meron din sinasabi dito na Son of God. Pero wala pong sinabing God the Son. And meron din sinasabi dito yung Espiritu. So how could we reconcile all these words? All this context in the Word of God. So dahil hindi nila maunawaan, hindi nabuksan ang kanilang kaisipan sa salita ng malapay noon sa katotohanan, gumawa sila ng mga terminolohiya upang kanilang mapagdugtong-dugtong ang kanilang mga nababasa sa salita ng malapay noon. Gumawa sila ng mga terminolohiya na Trinitarian, mga minamahal.
Amen? The Holy Trinity. Wala pong ganyang terminolohiya sa salita sa banal na kasulatan, mga minamahal. Wala po tayo ni isa mabasang Trinity or Trinitarian, mga minamahal, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. May tatlong kapahayagan, oo, mga minamahal. But there's no such term as Trinity or Holy Trinity in the Word of God. Everybody shout, praise the Lord. Amen? I am the way, the truth, and the life. Sabi ng mahal na Panginoon, no one cometh unto the Father but by me. Bakit, mga minamahal? Dahil sa pamamagitan lamang ng kapahayagan ng kanyang pangalan. Amen? Ang Diyos Ama, mga minamahal, pero kailangan ma-recognize yung pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bakit, mga minamahal? Because He is the rock. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, doon tayo magkakaroon ng pananampalataya. Yung faith na yan, mga minamahal, yun yung connection natin sa salvation upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Upang magkaroon tayo ng chance na makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pwede yung, naniniwala naman kami sa Diyos, Ama, direct na lang kami sa Diyos, Ama. Hindi po pwede, mga minamahal. Dahil kailangan irespeto natin yung pagtubos sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. So, the Son of God has to be emphasized. May emphasize yung Son of God na to, pero hindi siya God the Son, mga minamahal. May emphasize yung fleshly manifestation of our loving God. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan ma-emphasize po yan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil kailangan ma-recognize yung pangalan. And there is no other name than the name of Jesus Christ. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kasi hindi po pwede, mga minamahal, na tawaging God sa Jesucristo kung hindi siyang Ama. Dahil sabi sa Isaiah na chapter 9 verse 6, ano yung prophecy doon, mga minamahal? Amen? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. Hindi po pwedeng tawagin, mga minamahal, na God, mga minamahal, ay sa kung hindi siya ang Ama. Amen? If you refer and if you use the word God, automatic He is the Father, mga minamahal. And in the prophecy of Prophet Isaiah, mga minamahal, this Son that shall be born, mga minamahal, He will be called the Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, mga minamahal, and the Prince of Peace. Everybody shall praise the Lord. Therefore, Jesus Christ, He is the Everlasting Father. He is the God the Father, amen, or God the Father. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya hindi po dapat tayo malito, mga minamahal, sa pangako natin na kilang Diyos. Parte po yan ng ating malalim na pagkilala sa ating pinakamamahal na Jesus. Because if we will be deceived by false teachings, mga minamahal, yun yung sinasabi natin, mga minamahal, na hindi mananatili yung bunga. Unti-unti, mga minamahal, if deception will enter into your heart, and where does the Holy Spirit of God resides? It resides in our heart. Kapag papasukin ng deception, mga minamahal, yung ating kaisipan, bababayan sa puso natin, mga minamahal, unti-unti, mga minamahal, na babawasan ng ating pananampalataya, yung bunga ng Espiritu Santo, unti-unting mahuhulog at mawawala po yan. Kaya kailangan natin pag-ingatan ng mainam ang tunay na doktrina, ang tunay na katuruan, mga minamahal, na itinuro sa atin, the apostolic doctrine, apostolic faith na itinuro sa atin ng ating ginagalang mga pastor. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? At basahin po natin, mga minamahal. Shortcut muna lamang po tayo. And what will be the reminder? Kung sabi ng ating binasa kanina, mga minamahal, all the them, those that love me are those that follow my will and follow my words. So ano yung dapat natin gawin daw habang tayo ay tumatagal, habang tayo ay papalapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ito po ay medyo mahaba. Basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan. Praise the Lord. Ilista nyo po Efesos 5, 1 hanggang 17. Praise the Lord. Colossians chapter 3 verse 12 up to 17 and Philippians chapter 2 verse 12 up to 15, mga minamahal. Talunin na lang po natin, mga minamahal. Basahin po natin Ephesians muna, Ephesians chapter 5 verse 1. Dito po sa aklat ng Efeso Kapitulo 5, ang talata po ay 1 Hanggang 7, praise the hanggang Lord. 7 po. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin at kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Right, amen. Ito po yung sinasabi po nating sakripisyo, mga minamahal. Ito yung sacrifice na sinasabi, mga minamahal, ng ating pinakamalapit. Kanyang inialay ang kanyang buhay, mga minamahal, upang maging sakripisyo. Amen. Alang-alang sa ating kaligtasan, palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen? Subalit dahil tayo ngay pinili ng ating dakilang Diyos at mapapatunayan lang natin na tayo ay mga tunay na anak ng malapay, ano yung mga bagay na ating dapat bantayan. Mga minamahal, ituloy po natin ang pagbasa. Praise the Lord. Dito po sa 3. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Ang karumihan man o mangmang na pananalita o ang mga pagbibiro na di nararapat, kundi kayo'y magpasalamat. Amen. Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong padaya ng sino man ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil sabi dito, tayo ay nasa panahon na ng kadiliman, mga minamahal. We are in a fallen world. Maraming mga mangangaral, mga minamahal, nagsasabi, oh, God is love. It's okay. Explore. You can explore. Andiyan lang naman ang mahal na Panginoon. Huwag po tayo ma-deceive, mga minamahal, dahil marami daw lilitaw ng mga mangangaral, mga minamahal, and they will emphasize the love of God. They will emphasize the grace of God, mga minamahal. Hindi na nila natatakot na sila na ipangaral, mga minamahal, yung severity of God. Amen? Hanggang sa yung values na matututan na ng mga nakikinig, mga minamahal, ay kulang na sa takot. Amen. Huwag daw tayo mapahintulot at huwag daw tayo maniwala doon, mga minamahal. Dahil sabi dito, mga minamahal, iwasan daw natin fornication and all uncleanness or covetousness. Let it not be once named among you as becometh saints. Dahil tayo, mga minamahal, ay nililinis na natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo ay mga pinili na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula nung tayo ay pinili na ng ating dakilang Diyos, tayo ay pinabanal na ng ating pinakamamahal na Panginoon. All things are passed away. Behold, all things are become new, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Oo, hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay perpekto. Dahil tayo ay dumadaan pa lamang sa pagpeperpekto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dililinis pa rin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sinasabi po natin dito, mga minamahal, kung tayo ay nagkasala sa ating pinakamamahal na Panginoon, humingi tayo ng habag ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay mamimig luhod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sikapin natin, pilitin natin na huwag balikan ang pagkakasala ng paulit-ulit, mga minamahal. Yan ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil darating ang panahon, mga minamahal, na tayo isusukan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung magpapaulit-ulit ang ating pagkakasala. Yamang nalalaman natin ang biyaya at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung magpapaulit-ulit din tayo, mga minamahal, anong sabi na ba kasulatan? Walang ibang Kristong ipapako sa krus, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Dahil banal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag daw tayong madaya ng sinuman ng ganito mga katuruan, mga minamahal, na walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos. At darating ang araw, mga minamahal, sila ibabagsak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya marami ngayon, mga minamahal, mga iglesia, sinasabing sila nasa katotohanan. Ibinagsak sila ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil inilabas, the Lord revealed the kind of spirit that they have. Amen? Ang habol pala nila, mga minamahal, ay mga tithes and offering na kanilang mga membro. Amen? Iba't ibang mga minamahal, naging purposive sila, mga minamahal, sa kanilang mga membro. Amen? Wala sa kanilang pag-ibig, mga minamahal. Wala sa kanilang malang tunay na pagtuturo. Wala sa kanilang tunay na doktrina, mga minamahal. Ipinahayag ng ating nakilang Diyos ang mga kanilang mga kulay, gaya na nasusulat, mga minamahal. Sila ay sinuway. Sila ay pinabagsak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Subalit sila, mga minamahal, na tumatayo at pilit na lumalago sa kanilang spiritual na lakad, mga minamahal. Sila, mga minamahal, yung mga tunay na nasa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Colossians chapter 3 verse 12 up to 17, kindly po. And Philippians chapter 2 verse 12 up to 15. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, ang bersikulo ay 12 hanggang 17. Magbihis nga kayo gaya ng mga hirang ng Diyos. Bantayan po natin dito, mga minamahal. Dahil tayo ay pinapabanal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon? Na tayo daw po ay mga bihis. Anong klase ng pagbibihis, mga minamahal, bilang tayo ay pinili nga at hinirang ng Diyos na banal, mga minamahal, ituloy po natin ang basa. Na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuhan, ng pagpapahinuod. Amen. Praise the Lord. Mangagtiis kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa.
kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Amen. Praise At the sa Lord. ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo maging mapagpasalamat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy po natin ang basa. Praise the Lord. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan. Kayong magturuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso at sa Diyos. Yes, amen. Hallelujah. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yes, Yesus, amen. na Hallelujah. nagpapasalamat kayo sa Diyos Praise the Lord. sa Hallelujah. pamamagitan Hallelujah. niya. Palakpakan Amen. po na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa banal na iglesyang ito, mga minamahal, gaya ng sinasabi na ibang mga mananampalataya, tayo ay nasa mapalad na iglesia. Bakit, mga minamahal? Tayo ay may mahabang pagpupuri, wala tayong ibang tinataas, wala tayong ibang tinatanghal, mga minamahal, sa pamamagitan ng mga pagpupuri, pagsasayaw, sa bawat batoto, wala tayong ibang tinataas, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Malinaw ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa talatang ito, mga minamahal. Amen? As elect children of God, mga minamahal, forbearing one another and forgiving one another. Kaya sinasabi, mga minamahal, ng mga unang mga tagapakinig, napakahirap ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahirap sundin. Subalit kung nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, magagawa natin, mga minamahal, na tayo magpatawad sa isa't isa. Na kung ang sino man may sumbong laban sa kanino man, mga minamahal, bibigyan tayo ng katalinuhan ng ating pinakamamahal na Panginoon na magpatawad gaya ng pagpapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Gayon din daw ang ating gawin, mga minamahal, sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis tayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Dahil ang pag-ibig na ating dakilang Diyos, the very essence of the gospel is the love of Jesus Christ. Amen? Everybody shout, praise the Lord. That is the very essence of the gospel. It is the love of Jesus. Unang-una yung pag-ibig na mahal na Panginoon sa sangkatauhan. Dahil sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, handa niyang ibinigay ang kanyang buhay, tayo ay pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is the pure love of our loving God. Yun din naman ang itinuturo sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi natin pinakamamahal na Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan at maghari sa ating mga puso ang kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag punong-puno daw po tayo ng pag-ibig, mga minamahal, amen, punong-puno din daw tayo ng kapayapaan. Everybody shout, praise the Lord. May kaguluhan man sa mundong ibabaw, mga minamahal, tayo mga tunay na mga Kristiyano, praise the Lord. Nagkakaroon na ng giyera, oh, glory to God, thank you, Lord. Yung kapitbahay na natin, oy, sister, brother, ba't di pa ako bumibili? Grabe na yung... Bumili na ako sa grocery. Naku, nakakaubusan na kasi may ganito. Ay, praise the Lord. Nasa salita yun ng mahal na Panginoon. Mangyayari talaga yan. Bahala ang mahal na Panginoon sa amin. Glory to God. O di ba walang... Lagi may kapayapaan, maminal. Bakit? Dahil lagi may pag-ibig na nagmumula sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo nababagabang, maminamahal. Bilang mga Kristiyano, maminamahal, may mga pangangamba. Pero sa kabila ng pangangamba, maminamahal, lagi tayong payapa sa presensya ng mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kung may pangyayari, mami, mga babibigas sa ating buhay, mami na mahal, tataas lang natin mga kamay. Mahal na Panginoon, bigyan niyo ako ng pangunawa, maunawaan na lahat ng mga ito. Ilapit mo ako sa iyong presensya, mahal na Panginoon. And the moment that the Lord will let His Holy Spirit move in your heart, you will feel the peace that passeth all understanding. Amen. Kaya napakahalaga, sabi na ba ng kasulatan, mga minamahal, na atin daw aliwin ang ating mga sarili. Anong sabi dito, mga minamahal? Magpaalalahanan daw tayo sa isa't isa, sa pamamagitan ng ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Kaya napakahaba po ng ating pagpupuri sa banal na iglesyang ito. Dahil napapaloob dito. Hindi pala gawa ng tao yung ginagawa ng mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya pala sinasabi natin ginagawa, mahal pastor, mami na mahal, the more praise, more glory, more power, more anointing. Amen. Kaya hanggang alas 12 po tayo ngayon, mami na mahal. Amen. Pero dahil may oras po tayo, mami na mahal, of course, the God that we serve is a God of order din. Amen? May order, may programa po tayo, mami na mahal. Praise the Lord. Kailangan matapos, mami na mahal, dahil may mga katungkulan din ng bawat sa atin, still for the glory of the Lord. Everybody shout, praise the Lord.
Pero yun daw ang kahalaga ng having fellowship with one another. Huwag daw tayo makalimot, anuman ang mangyayari, anuman ang mga kapighatian na ating nararanasan, mga minamahal, don't forget that we have to continue to have fellowship with one another. Bakit? Bakit kinumant ng malapay noon? Dahil narito. Amen? Dahil aalawin daw pala tayo ng malapay noon if we have fellowship with one another. Everybody shall praise the Lord. Kahit na nakatayo ka sa CR, mga minamahal, dahil binigay mo yung upuan mo para sa alang-ala sa mga baguhan, kahit na grabe ng bigat ng paa mo dahil nagsakripisyo ka, mga minahal, dahil nasa loob ka ng iglesia ng malapay noon, you're having fellowship with one another, ibubuhos din ng malapay noon ang kanyang presensya sa iyo. Pagpapalain ka ng lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aaliwin ka daw ng malapay noon. Amen? Kaya tayo ay tinuruan, mga minamahal. Dito sa banal na iglesia ito, marami mga awit. Bakit, mga minamahal? Sabi ng bayang kasulatan, awitan natin ang bayang awit ng salmo, ng himno, at mga awit uko sa Espiritu. Amen? Kung meron pang mga newborn choir, baka pwede pang mag-newborn choir. Basta lahat na mga choir member na pwedeng ibuuin, mga minamahal, binuunan natin beloved friends in the Lord, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil nais ng malapay na siya ay laging napapapurihan. Amen? May cherubim choir, may children's choir, may adults choir, may singles choir, may choir member din para sa mga kabataan, youth choir. Merong finance generation choir. Merong choral group pa, mga minamahal. May special choir pa. Iba't iba mga choir. Tayo mismo, mga minamahal, tayo ay mga choir na. Amen. Everybody shall praise the Lord. Dahil hindi pwede, mga minamahal, na tayo dumadalo na hindi rin umaawit. Amen. Kahit na wala tayo sa tono, mga minamahal, kahit na yung nota ay nasa do, yung nota natin ay nasa re, at saka nasa sol fa mi, mga minamahal, choir pa rin tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bawat boses daw, mga minamahal, na ating inaawit, ayon sa Espiritu, mga minamahal, if it comes from our heart, amen, yan ay napakaganda, pakinggan, o sa pandinig ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Dahil sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, tayo din daw naman ay inaaliw ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya mapapansin po natin kung pag-alis natin sa ating mga tahanan, may mga problema tayo. Amen? Bilang tao, maaaring nagkaroon tayo ng problema sa ating mga kapitbahay, o hindi tayo nagkaunawa ng ating beloved husband, beloved wife, mga minamahal. Amen? Nagkulang tayo sa prayer, may na-provoke, mga minamahal. Pagdating natin sa tahanan ng mahal na Panginoon, itataas natin mga kamay, mahal na Panginoon, patawarin niyo mo ako. Sa aking mga pagkakasala, ayoko po malugi, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako, linisin niyo po ako, pinapatawag ko na po, sino man ang nagkasala sa akin. Ipadama niyo po ang presensya niyo po sa akin. Help me to focus and to feel your presence, O Lord. The moment that you pray to the Lord, He will let you feel His holy presence. Pag-uwi natin, mga minamahal, doon na yung kapayapaan na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord! Huling talata, Philippians chapter 2, verse 12 up to 15. Praise the Lord. Maganda na po mga awit, mga manunugto. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 12 hanggang 15. Ganito po ang pagkasabi. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawin ang inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. That's right, amen. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahing liko at masama. Nasa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw Yes, sa amen. sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Napakahalaga, mga minamahal, ang pagkakaisa ng bawat mananampalataya, mga minamahal. Amen. My beloved, wherefore, as ye have always obeyed, naras in my presence only, sinabi po mga minamahal ito. Amen. Ni Apostol Pablo, mga minamahal, kay Timoteo. Praise the Lord, hallelujah. Anong sabi niya, mga minamahal, hindi lamang sa presensya ni Apostol Pablo na sila'y susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kagaya sa ating kapanahunan, mga minamahal. Mahal, hindi tayo nakikita na ating ginagalang mahal pastor sa kalagayan na ating ginagalang mahal pastor. Pero patuloy ang pangangaral. Buhay na buhay ang mga pangangaral ng ating ginagalang mahal pastor. Amen. Buhay na buhay ang mga pangangaral ng ating beloved pastor.
nananatili sa ating mga puso at isipan. Ang kanilang mga turo, mga minamahal. Kagaya ng patuloy na ipinapamanhik sa atin, mga minamahal, ng mga tunay na anak na malapay noon. Sumunod tayo hindi lamang sa kanilang mga harapan o sa presensya nila, mga minamahal. Kahit na mga minamahal na sila, hindi natin nakikita, mga minamahal. Bagamat nauna natin ang ating beloved assistant pastor, ang ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Patuloy daw natin sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lubusin daw natin gawin ang mga bagay na paglugod, bigay kalooban sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na may takot at panginginig. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa atin maging sa pagnanasa at paggawa. Hindi sa ganang atin na tayo gumagawa ng mabuti, mga minamahal. It is the Lord. It is because of His Holy Spirit that liveth inside our heart that makes us do good according to His will. Kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating pinakamamalapay noon. Kung tayo man ay nagbibigay at nagkakaloob. Kung tayo man ay nagsasakripisyo ng anumang mabagay alang-alang sa gawain ng malapay noon. Anong sabi ng ating pinakamamalapay noon? Hindi sa ganang ating yan. Yan ay ayon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Dahil ang ating dakilang Diyos daw ang gumagawa sa atin maging sa pagnanasa at sa paggawa. Everybody shout, praise the Lord. Ang kainaman kung iyon, mga bagay na iyon, mga bubuting iyong ginagawa, ay iyong ginagawa, mga minamahal, ibig sabihin, ikaw ay tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Kaya nagtataka yung ibang mga loved ones natin. Ano ka ba naman, sister? Sa pagpapalang yan, pwede ka na makabili ng bahay mo, ng sasakyan mo. Bakit ka magta-tithes? Sa amin tinuturo lang tayo 10%, okay na, grabe ka naman, sister, 50%? Sa mga sanlibutan, hindi na maunawaan yun, mami na mahal. Pero dahil ay kay punong-puno ng presensya ng malapay noon, it is the Lord that is doing that work. Ang malapay noon, Diyos daw, mami na mahal, ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa at sa paggawa. Ibig sabihin, mami na mahal, if the Holy Spirit will convict each brethren or each believer to do something, He will do it. Amen? Magugulat ka na lang, mami na mahal, bakit may pagpapalang darating sa'yo? At nung na-receive mo yung pagpapalang yan, mami na, grabe yung kagalakan mo ibigay sa malapay noon. Kakaunti, kahit na maliit yung ititira mo sa'yo, mami na, ibinigay mo na may katuwaan. Bakit daw, mami na mahal? Hindi daw ikaw ang gumagawa. Ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyong puso, mami na mahal, ang siyang gumagawa ng pagnanasa upang iyong gawin ang mga bagay na yan. Bakit? Dahil nakikita ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang banal na iglesia. Everybody shout, praise the Lord. Nakita mo ang iyong mahal na kapatid, nahabag ka. Binigyan mo ng pagpapala, binigyan mo ng breaking, mami na mahal. Nahabag ka. Hindi daw ikaw yon, mami na mahal. It is the Holy Spirit that is working inside your heart. It is the Spirit that resides in your heart. Pasalamatan man, ibig sabihin, anak ka ng mahal na Panginoon, nasa puso mo ang mahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ganyan po kabuti. Ganyan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen? That is who Jesus is. That is the God that we serve, and His name is Jesus Christ. That's why every time that we speak His name, mami na mahal, there is always deliverance. There is always restoration, mami na mahal. If we speak the name of Jesus, there is healing. There is power in the name of Jesus. Tayo pong lahat ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoon. I speak Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Namnamin po natin ang awiting ito, mami na mahal. At ating pasalamatan natin dakilang Diyos na tayo ay pinili niya, na nanatili tayo sa kanyang presensya hanggang sa mga sandaling ito. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya wala tayong ibang ikaganti, mami naman. Kundi ang patuloy na banggitin ng salita. Ang banal na salita. Ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pagbanggit pa lamang natin ang salita ng malapay noon, hindi tayo karapat-dapat. Dahil sa ating mga kasalanan, wala na isa sa atin ang may karapatan. Ang nararapat na magsambanggit ng banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. But because of His blood, because of His Spirit that resides in our hearts, binigyan tayo ng authority ng malapay noon upang bigkasin ang kanyang banal na pangalan. Kaya pasalamatan natin ang malapay noon. I just want to speak the name of Jesus. Sa lahat ng mga baguhan, kayo ay mapalad, mami na mahal, na kayo, mami na mahal, ay nabigay paanyaya ay makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kilalanin niyo ang mahal na Panginoon dahil ang mahal na Panginoon ay punong-puno ng pangako. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos, ating banggitin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Oh, Jesus, hallelujah. To speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Till every dark addiction starts to break. We have to declare there is hope in His name. Declaring there is hope and there is freedom. I
speak Jesus. Ang pangalan ng Diyos ay makapangyarihan. Your name is power. Praise the Lord. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadow. We're like a fire. We're like a fire. Oh, we want to speak your name, O Lord Jesus. Hallelujah. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxieties in this world. Over fear. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Oh, to every soul that's not tonight depression, I speak Jesus. Your name is power. Praise the Lord. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. You break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn out. Oh God, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your name is power. Praise God. Hallelujah. Your name is healing. Ang Diyos ay nagpapagaling hanggang sa mga sandali ito. Praise God. Hallelujah. The name of Jesus over every heart and every mouth. Hallelujah, hallelujah. 'Cause I know there is peace within your presence. Yes, man. I speak Jesus.
Palakpakan po natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Alam natin may kapayapaan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy lang naman tayo manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tayo ay mapalad. Sino tayo mga makasalanan, mga minamahal? Bigyan ng pagkakataon tawagin ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. That alone is a privilege. Pribilehiyo na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pribilehiyo na tawagin tunay ng mga anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus, hallelujah. Sa lahat po ng mga baguhan na naririto, mga minamahal, nung hindi pa kayo lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, in vain, ibig sabihin, baliwala ang mga dalangin at pagtawag nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. So minsan nagtataga tayo, bakit tumatawag naman ako sa Diyos? Tumatawag naman ako sa Panginoon. Bakit parang walang katugunan? Dahil hindi pa pumapasok ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa inyong mga puso. Pero ang Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ay nagbigay ng pag-asa, ng pagkakataon, mga minamahal, na siya'y makapasok sa inyong mga puso upang sa gayon, mga minamahal, sa bawat pagbigkas nyo ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, may katugunan sa inyong mga panalangin. It is only through faith in the name of Jesus na magkakaroon kayo ng pag-asa na kayo tawagin anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang hinihiling lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon, kayo ay manampalataya, hindi lamang maniwala, dahil marami rin naman naniniwala na mayroong Panginoon Kristo, subalit hindi sila sumampalataya. Ang hinihiling ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay sumampalataya. Faith is something that we cannot see. Ibig sabihin, mga minamahal, sinasampalatayanan natin na may Diyos na nagkatawang tao, siya ay nabayubay, namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. At siya ay bumalik sa tronong gloria, mga minamahal. Siya ang nag-iisang Diyos, ang pangalan niya ay Jesucristo. Kailangan nating sampalatayanan yan, mga minamahal. Kung ating sasampalatayanan yan, mga minamahal, papasok ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Bubuksan ang ating pinakamamahal na Panginoon ang inyong mga puso at inyong mga kaisipan, mga minamahal. Doon yung maunawaan ang kahiwagahan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti kayong ilalapit sa kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magkakaroon kayo ngayon ng takot na magkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Kung noon, mga minamahal, tayo ay naniniwala lamang, wala na tayong takot na magkasala dahil tayo ay nanatiling naniwala lamang. Subalit kung tayo ay sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, papasok ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga puso, mga minamahal. Magkakaroon tayo ngayon ng takot, mga minamahal. Magkakaroon tayo ngayon, mga minamahal, ng takot na magkasala. Tayo ngayon magkakaroon, mga minamahal, ng kasiyahang gumawa ng mabuti at kaigaya-igaya alang-alang sa ikalalulhati ng banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo digit, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maliban sa pagpapalang inyong kakamtin, hindi man pagpapalang material, hindi man pagpapalang financial, hindi man pagpapalang physical, may nakaabang na pagpapalang ipinangako ang mahal na Panginoon. Lalo tigit ang pagpapalang spiritual, ang kaligtasan. Amen? Ang katatagan ng inyong pananampalataya, ang tibay ng inyong pag-ibig, yan ay mabigat na pagpapala, napakahalagang pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? The greatest gift that comes from the Lord is the gift of contentment. Kontento tayo sa lahat ng bagay. At kung meron tayo yan, mga minaman, aluman ang ating kakaharapin, kontento tayo na meron na sa atin ang mahal na Panginoon. May pagpapala, walang pagpapala, praise the Lord. Mahalin natin ang mahal na Panginoon. Mamahalin natin ang mahal na Panginoon. May kagalingan, walang kagalingan, praise the Lord. Mamahalin natin ang mahal na Panginoon. Bakit? Dahil tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. For the just shall live by faith alone. Amen? Yan ang ibibigay ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. At kung mananatili ang pananampalatayang yan, pangako ng mahal na Panginoon, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At upang lalo natin maunawaan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kalagahan ng pagtanggap. Meron pong 4 na reglamento, yun po ipapaunawan sa atin ng lubos ng ating beloved preacher, Bob De Luna, praise the Lord, hallelujah.
ating unawain ng mainam ang kahalagaan ng 4 na reglamento. Ito, minamahal. Wala pong shortcut. Amen? Sa paglilingkod sa malapay. May proseso. At ang prosesong yan ay nag-uumpisa sa araw na ito. Praise the Lord. Praise God. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Minister Phil. In praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Sa lahat po ng ating minamahal mga baguhan. Sa lahat po ng ating minamahal mga bisita. Bakit po naandito kayo ngayon? Isa lang po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kayo po ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Kayo pinili ng ating dakilang Diyos na mahal. Dahil Biblia nagsasabi ng mahal ko, ng salita ng ating dakilang Diyos ay para lamang kanino? Para lang doon sa mga sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Para sa inyong na mahal na itong sumampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? At narinig po na mahal ko ang mga dakilang pagpapala, patotoo, na ipinahayag na ating minamahal kapatiran kanina lamang. Nang mula nilang tanggapin ang ating dakilang Diyos, sila ang minamahal ko ay lubos na inabot ang pagpalang kamay ng ating dakilang Diyos. Sila ay lubos na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila ay lubos sa pinagyaman ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? At ang mga pagpapalang itong minamahal ko ay mangyayari din sa inyo. Amen? Dahil Biblia nagsasabi ng mahal ko na bawat sumasampalatay sa ating dakilang Diyos na mahal ko, sila'y pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hebreo 11:6 ang mahal. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Mapalad ang taong mahal ko na lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos na mahal ay magiging tagapagbigay gamti sa kanila na lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, ito po ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Amen? Kinakailangan lang isagawa po natin ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una yung tinatawag na pananampalataya. Pananampalataya o paniniwala sa nag-iisang Diyos na buhay, nating sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pananampalataya. At ang ikalawa, ay tinatawag na mga Diyos na pagsisisi. Kalakip ang ating pagtanggap sa mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, Roma 3:23, lahat ay nagkasala at wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya kinakailangan sambitain po natin naman yung mga Diyos na pagsisisi. Kalakip ang ating pagtanggap sa mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ikalawa po yan. Ang ikatlong naman, walang iba kundi tinatawag na bautismo sa tubig sa mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ipagpapatawad ng mga nagawa natin mga pagkakasala at tatanggapin natin ang kaloob ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gawa 2:38, mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Napakalagang bagay na mahal na tanggapin niyo po ang bautismo sa tubig sa mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit na mahal? Dahil dito po mapapatawad ang mga nagawa natin mga pagkakasala. Amen? Pumunta ka dito, ang mahal. Pumasok ka dito. Marami kang problema, marami kang sakit karamdaman, bunga ng kasalanan. Kapag tinanggap mo ang bautismo sa tubig sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, mapatawad ang iyong kasalanan. Pag-ahon mo sa tubig, magaling na yung karamdaman. Lutas na masuluranin, pagkapalang material, pinansyal, lalo tigit sa espiritual at kapala, ayun ang makakamtan. Amen? Ang bautismo, ito po ay hindi paglipat ng anumang reliyon o pagsanib ng anumang organisasyon. Ang bautismo, ito po ay pagsasakatuparan sa utos ng ating dakilang Diyos. Amen? At pagkatapos mong tanggapin ang bautismo sa tubig sa mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sasayo ang bautismo ng banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos. Saan ka man pumunta, saan ka man tumungo, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Silang hindi nagpahalagang na mahal ko, naandun sila sa pagkapahamak. Subalit ikaw na nagpahalagang na mahal, kung sila'y nasa pagkapahamak, ikaw nasa pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sa mabuting bagay na mahal, maglingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya sa oras pong ito, na mahal ko, isasagawa po natin
ang ikalawang reglamento ng kaligtasan, ang makadiyos sa pagsisisi, kalakip ang ating pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mahal, itaas po natin ang ating mga kamay. Tanda ng ating pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tanda ng ating pagpupuri sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kayo mga mahal ko ay sumunod sa maiksing panalangin na aking babanggitin. Taos sa pusong pananalangin ang nais ng ating dakilang Diyos. Tayo dumalangin. Dakilat o pagpala naming Ama. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Pinakamamahal na Panginoong Isus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Gawin mo po akong isang tunay na Kristiyano sa puso, gawa, isip at katotohanan. Pakalinisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Ipatawad mo po ang mga nagawang pagkakasala mula na magkaisip hanggang sa mga oras ito. At ako po ay nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Iligtas mo po ako 10 ng aking mahal sa buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po sa madalangin, sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ano mahal, manatili po nakataas ang ating mga kamay, kami naman po manalangin para sa inyo. Dakilat o pagpala naming Ama Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, sa matamis at mga pangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amang banal, misanan pa sa po ng panalangin ng aming minamahal at ginangan, past and time prophet. Narito po, ang aming minamahal kaubahin, tumanggap si Marilag at mga pangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon, kahabakan mo sila. Abutin mo po sila na iyong pagpalang kamay. Nakila naming Ama, pumasok ka po sa ng mga puso. Gawin na po silang isang tunay na Kristiyano. Sa puso, gawa, isip at katotohanan. Pakalinisin mo po sila ng iyong banal na dugo na mago sa krus ng Kalbaryo. Ipatawad na po ang mga namang pagkakasala. Iligtas mo po sila 10 ng naman sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklatang buhay. Ito po sa dalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise God, mahal. Baba po natin ang ating mga kamay. Amen. Nasagawa nyo na po yung una at ikalawang reglamento ng kaligtasan. Pananampalataya at yung ikalawang mahal ng ating makadiyos sa pagsisisi. Kalakip ang ating pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mamaya pag mahal, hanggat maaari, huwag po kayong uuwi na hindi nangabautismuhan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mahal? Dahil kung gusto mong gumaling sa sakit karamdaman, tanggapin mo ang bautismo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Gusto mong malutas yung mga suliranin, tanggapin mo ang bautismo sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nais mo ng kaligtasan, tanggapin mo ang bautismo sa mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Marami ka mang suliranin, mahal. Mas marami ang pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya naman, sa oras ng ito, tayo darako na po sa lahat po ng ating mga pangailangan. Ano man po ang pangailangan ng bawat isa. Biblia nagsasabi, hindi maiksi ang kamay ng ating dakilang Diyos. Sa Diyos ay walang imposible. Ano mahal, tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos. Ano man po ang mga pangailangan ng bawat sa atin, idulog po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo dumalangin. Dakilat o pagpala naming Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa matamis at mga pangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amang banal, minsan at pa kami dumudulog sa iyong biyaya, nagpapangumaba, humimal kahabang ang patawaran. Saan man nasumpungan naman nasabi ni isip na ang kinusman hindi mo kinalugdan, patawa ang bawat sa amin. Pinakamamahal na Panginoon, patuloy po namin isinasama dalangin sa iyo. Ano man po ang mga pangailangan ng bawat isa sa oras ito, abutin po sila na yung pagpalang kamay.
At special po naming panalangin sa iyo. Ang dobling kalakasan, mahabang buhay ng aming minamahal at ginangan, Pastor. Sa po ng kanyang minamahal mga anak, minamahal sa buhat ng kabalikat sa mga nagawain. Mag-isalat ang aming mahal kapatiran. Bless us, O God. In the mighty name of Jesus, we pray. Mahal, ipatong niyo po yung kaliwang kamay sa pagkaramdaman, kanang kamay sa ulo. Kung maraming pangailangan, dalawang kamay itaas sa harapan ng ating dakilang Diyos. Bangkitin niyo po isa-isa. Ano mga bagay nagpapahirap sa inyo? Ano mga sakit karamdaman nagpapahirap sa inyo? Ano mga yan po ipapalayasin natin sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ay dumalangin, dakilat o pagpala naming Ama Diyos ng kapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus, amang banal, misanan pa sa ng panalangin ng aming minamahal at ginangan na pastor and prophet. In the mighty name of Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri, demonyo, sakit karamdaman, the most incurable sicknesses and diseases, cast out in the mighty name of Jesus. Be strong, be healed by the blood of Jesus. May kahirapan, problema, kabigatan, walang pag-asa. Lumayas ka sa mga pangalan ni Jesus. I bind you, Satan, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos na mahal. Ang mahal, sampalatayanan niyo po na dininig na, tinugunan na ng ating dakilang Diyos ang lahat ng mga hinaing, ang lahat ng mga panalangin. Amen? At bilang pagpupuri, pagpapaabot ng dakilang pasalamat sa ating dakilang Diyos sa katugunan ng ating mga panalangin, sama-sama po tayong sisigaw, boses ng panagumpay, 3 beses ng salitang Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise God. Sabay ito natin, praise God. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang kataas-taas ang pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakilat parangal. Tanging sa ating nag-iisang Diyos na buhay po lamang. Tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise God. Mahal ko at ay dara ko na